pagka-camping, marami kang madidiscover na ganitong klaseng lugar. Ayan, ganyan yung itsura ng upuan. Ayan, ganyan siya kataas. Ganda dito. Sarap pakinggan, no? Meron akong third person shot. Bili lang ako ng chicharon dito. Sir, pwede magtanong? Pag bibili ako ng chicharon, anong gagawin? Kukuha ng plato, tas Hindi yun sir, yung stainless po na ano na yun sir. yung stainless, tas kikiluhin lang nila, no sir? Ah, okay. Dito na kukuha ng tilapia. Malaki yung tilapia nila, oh. Okay na po sir. Take out po kayo. Opo, pero hindi po iluluto naman. Kaya na lang nasuwa. Hindi na po, okay na po yun. Thank you po. Thank you po. Good morning po. Ngayon nakabili na ako ng ulam para mamayang dinner. So punta naman tayo sa bagong campsite na tinayo nila at nag-chat sa akin yung may-ari at tignan natin kung anong itsura. At ang sabi niya makikita daw doon yung Taal Lake. So suot lang ako ng kapote. Nandito na ako sa expressway. Bumili ako ng kapote sa Decathlon na pwedeng isuot sa loob ng padded jacket. Yung padded jacket ko naman is mesh, so madali naman tumatuyo kaya okay lang mabasa. Bubuksan ko na lang to para nakapasok pa rin yung hangin. Pwede rin tong pang camping kasi meron siyang hood tapos ang liit lang niya. Okay, let's go. May nasilip akong palengke dito. Meron pa kasing kulang sa ingredients natin. Kailangan ko ng patola. Ano ba yung tsura ng patola? Sir, ano sa'yo? May patola po kayo, ma'am? Ayun ang patulad dyan. Ano ba yung tsura nun? Ayun yung katabi ng sitaw. Ito po. Kiri, ayun no. Yan, katabi ng sitaw. Hindi ko po alam eh. Ah, ito po. Yan, bagong pitas yan sir. Magkano po? 19. Nahirapan tuloy yung nagtitinda. Hindi pa basa yung upper body ko hanggang ngayon, no? Napaka-effective nung kapoting sinuot ko sa loob ng padded jacket. Ayun, malamang yun yung Tagaytay, oh. Kitang-kita yung mga buildings nila. Ay, ito, Talisay na pala to. Nadaanan ko na yung munisipyo nila eh. Tapos, kanan tayo dito. Ito, arko nung pinasukan ko, Miranda. Medyo masikip lang yung daan. Mapuno na dito. Sarap ng simoy. Medyo matarik lang, ah. Lalo na itong pasiko na part. Kailangan buweluhan na kasi pag nabitin ako dito, oh, mamamatay yung engine eh. Ayun, oh, tarik. Pero makapit naman yung semento nila. Hindi siya naglulumot, no. Ganda, oh. Pakiramdam ko ang taas ko ngayon. Bandang kaliwa siya based sa Google Map. And kung makikita nyo yung mapa, oh, wala na, dead end na. Eto na, Camp MNE Farm and Campsite. Ito yung entrance nya. Nandito yung may-ari. Siya yung nag-invite sa akin dito kaya nandito rin siya. Ito siguro yung sasakyan niya. Hello po. Sige po. Hello po. So pili na lang kayo kung saan kayo mas komportable dyan. Ito po yung common CR po natin. Tapos yung pong ilog na pinakita nyo, sir. Tatawid pong ganun. Pali open po yun for all. Pang camper. Pero yung lupa na yun, kanino yun, sir? Talaga, ang galing. Ilang step yan? 500 meters yun eh. Pero hindi naman 500 steps, sir. Hindi naman, mga 300. Ito yung pinaka the best spot kasi nandun sa likod ko yung Taal Lake. Tapos mataas pa tong ground na to. Kaya wala kayong problema kapag inabutan kayo ng malakas na ulan. Medyo malakas lang yung hangin dito kaya kailangan yung paglalagay niyo ng tent is medyo matatag, no. So tara, mag-set up na tayo ng ating tent.
Ito yung kapote ko na sinuot. Meron siyang bulsa na ganyan. So kapag pinasok ng ganyan yung buong kapote, magiging ganyan na lang siya kaliit. Ito yung bago kong lamesa. Hindi siya kasya dito sa bag dahil napakahaba niya, no? Bukod sa bago yung lamesa ko, meron din akong bagong upuan kasi nagdagdag bawas ako. Kailangan mas maliit yung mga gamit ko para magkasya dito sa bag. Ngayon, ito yung Black Dog na bagong upuan natin. Ganyan lang siya kaliit. Ito naman yung bago kong lutuan. Itong kalan na to is pwede siyang ilagay dun sa lamesa. Kaya yung lamesa ko is 3-in-1. May sampayan, may kalan at saka mismong lamesa na siya. Nagpalit ako ng mga tali. Itong tali ko ngayon is mas manipis kumpara dun sa dati kong ginagamit. At para sa tent naman, eto ganito lang siya kaliit. Ito na yung itsura ng canopy ko. Ito pa rin naman yung dati. Nagdagdag lang ako ng isa pang poste. Mas maiksi lang kumpara dun sa black na pole. Hindi lang ako 100% kumpiyansa sa canopy ko kasi mataas tong lugar na to. Pwede kasing mayugyug. So mukhang kailangan ko pa ng extra tali para dito. Yung galaw nyo kasi pag ganyan. So kung meron tali papunta dito at kabilaan, mukhang tatatag naman siya. Ayan, mas matatag siya ngayon, oh. Kaya medyo may laban na. Bibigay na lang tong canopy pag napunit.
set up na natin itong bago kong upuan. Ganyan yung itsura ng frame niya dito, pa-rectangle. At yung mga tube niya, oblong yung shape. Then may rubber siya sa kanyang 4 na paa. Ito naman yung tela niya. Ayan, ganyan yung itsura ng upuan. Meron siyang bulsa dito. Wala siyang headrest, wala rin siyang armrest. Pero ang maganda sa kanya, malapad. Tsaka ang tatag ng upuan na to. Tsaka masarap pa rin naman yung sandal mo. Oh. Sapong-sapo. Yung likod at saka itong siko mo. Ito pa yung maganda sa upuan na to. Na-adjust yung height. Pipindutin mo lang tong bakal. Ayun oh, mag-i-extend na siya. Kaya ganyan na yung height niya ngayon. Oh, mas mataas. Ito naman yung lamesa ko, black dog din. Ang nagustuhan ko dito is IGT siya. Pwede siyang lamesa, sampayan, at pwede mong ilagay dito yung lutuan. Tapos, gawa siya sa aluminum. Madali lang siyang i-assemble. Ayan o. Ito naman yung patungan. Aluminum din. Tapos hilahin mong ganyan. Ito pa yung dalawang sampayan niya sa gilid. Ito naman yung kalan ko. Ang maganda dito sa kalan na to, pwede mo siyang ilagay dito sa IGT table. May pindutan siya para sa igniter at ito naman yung adjustment para sa lakas ng apoy. Ngayon kung wala naman kayong IGT table, magagamit nyo pa rin itong kalan at meron siyang sariling paa. Ayan, ganyan siya. Tapos yung butane naman, dito siya nilalagay. Ayan, nakatago yung butane. Tapos bumili rin ako ng ganito para meron siyang lagayan sa ilalim ng lamesa. Tatanggalin mo muna itong patungan. And then, itong net ay isasabit mo dito sa sampayan niya. Ayan, kapag kukuha o maglalagay ka ng gamit, iangat mo lang tong patungan. May access ka na sa ilalim. Tapos takpan mo ng ganyan. Diba? Ayan, ganyan naman ang itsura niya sa malayo. Oh. Diba? Mas organized ang gamit mo. Ito naman yung mga hook ko dati. So dito natin yan isasabit. Yung ibang hook dito. Tsaka sa kabila. Adjustable nga pala tong lamesa. Pwede mong itaas.
Wow. Aesthetic. Uunahin ko muna palang lutuin yung chicharon bago yung miswa kasi lalamig yung sabaw. Pagkatapos ng chicharon, mag-iihaw naman ako ng walang kamatayang tilapia. Mukhang hindi ako mahihirapang magpabaga ng uling dito. Ang lakas ng hangin. So iluluto ko na yung miswa. Tignan nyo yung kagandahan ng table ko. Hindi na ako maalis sa pwesto ko. Nandito na lahat habang nagluluto tsaka kumakain. No? Nakalimutan kong bumili ng hipon. Meron dun sa pinagbilan ko ng tilapia eh. Hindi na ako bumili dun ng hipon kasi baka hindi pwedeng 3 piraso lang eh. Gaano kadaming miswa kaya ang ilalagay ko? Lagay ko na lahat. Kulang yung sabaw. Naging Lucky Me noodles yung miswa. Ililipat ko ngayon tong chicharon dito para may plato ako. Ngayon gagawa naman ako ng sausawan. Kuha muna tayo ng sili dito. Kunin natin yung green. Tapos pwede daw kunin yung kalamansi. Yan o. Yung miswa ko nawala yung sabaw. Sayang walang hipon eh no. Walang lasa. And itong chicharon sausaw sa suka na maanghang. Hindi 100% malutong na malutong yung chicharon ko. Pero pwede na.
Masarap yung lasa ng chicharon nila. Gusto ko ng kanin. And tikman naman natin yung tilapia. Sausaw natin sa toyo. Sarap. Okay. Kuha na tayong kanin. Parang maganda yung pagkakaluto ng kanin ko ngayon. Walang totong. Tapos, gawin nating toppings yung toyong miswa. Dapat pala nag-Lucky Me na lang ako. Parang masarap to pag kinakamay. Tara po, kain na. Hindi ko alam kung anong unahin ko, chicharon. Hindi ko mauubos yung ulam. Ang dami pang natirang chicharon, no? Pag inubos ko to, baka takihin ako. Dito sa campsite nila, mas ma-appreciate mo siya kapag gabi. Kasi ang laking bagay ng merong Christmas light na ganito. Tsaka dito maganda kapag isang grupo kayo, o kaya yung mga barkada ninyo, nandito lang kayo, nakapaikot yung tent ninyo, tapos sa gitna nagbo-bonfire. Tsaka mas meron kayong privacy dito. Dahil hindi pwedeng walk-in, naka-gate pa. So walang dumadaan na sasakyan. So ako naman bilang nag-iisang camper, ang trabaho ko naman is may pakita sa inyo kung ano yung meron sa mga campsite, mga sikat at yung mga bagong bukas kagaya nito. At least kapag kayo na ang pupunta, alam nyo na kung ano yung gagawin ninyo. Ito nga palang Christmas light ko kanina, sinindihan ko siya gamit ng power bank. Ngayon naalala ko, pwede nga palang power bank din yung ilaw. Ito yung flashlight ko, di ba 4 to. Ngayon, para hindi mapasukan ng tubig kung sakaling umulan, binaligtad ko siya para yung saksakan ng USB nandito sa ilalim. Ngayon, tignan ko kung aabot to hanggang bukas. Kasi laking bagay na may ganito. Kapag pinatay ko siya, ayan, ang dilim. Tapos pag sinindihan, di ba? Mas maganda. Tsaka aesthetic. And now it's the time para maligo. Dito kahit walang bagyo, para kang binabagyo. Lakas ng hangin dito. Dinig yung mga halaman, no? Lakas.
check naman natin yung condition ng shower. Sabi ng may-ari, bagong gawa lang to eh. Siyempre unahin nila to kasi ito yung pinaka-importante. Yun. Pero ladies yung nakalagay. Walang male. Dito, women. Dito, ladies. Asan yung panlalaki? Dito naman, mukhang ito yung panlalaki. Ito, men. Toilet naman to. Ayun, lakas ng tubig, oh. Alright, let's go. Oo nga pala, yung Christmas light natin. Ito, naka-on pa oh. Hindi masyado kita kasi maliwanag. Ang oras ngayon ay 7 AM. Ayos, di ba? Sulit yung flashlight. Ang dami ko nang napalitan sa mga gamit ko sa pagka-camping. Yung flashlight lang talaga hanggang ngayon. Hindi pa niya deserve palitan. Pwede ako magdagdag ng flashlight pa, pero ganun din yung bibiling ko. Okay, ngayon naman, first time kong gagawin to. Magluluto tayo ng pancake. Pero itong pancake na ito ay hindi na kailangan lagyan ng itlog. Kailangan natin ng mantika, tubig, asukal, at yung butter. Ngayon, haluin muna natin siya dito. Tansyahan na lang to. Ayan, pinong-pino na siya. Wow, nakakatakam. Sunog ka agad siya. Grabe, unang salang.
Imbis na well done, naging very good. Dapat ganyan ang itsura niya, oh. Sige, meron pang part 2. Yun, oh. Masarap yung itaas. Yung ilalim, ang pait. Dapat yata lalagyan muna ng mantika yung frying pan, eh, no? Dumidikit siya, eh. Shoutout nga pala kay Ma'am Dayan. Siya yung asawa ng isa sa may-ari ng campsite na ito. Ma'am Dayan, mapapagalitan na naman ako. Okay ba ang aking pancake? Alam ko nang isasagot mo. Hindi. Yung pancake ko parang kape. Mapait na matamis. Mag-a-adventure naman tayo. Dahil merong konting trekking dito sa tapat ng campsite nila. Ayun, may pintuan din. Pag walang tour guide, sir, pwedeng pumunta dito. Di naman maliligaw, sir. Sa bagay may pinagbakasan. Ay, may simento. Okay naman pala. Hindi ka pala maliligaw. Matagal din sinemento tong hagdan na to. Kapag walang hagdan, madulas pala siya. Tignan nyo kung gaano katarik, no? Pagbaba nila, ang layo nila, oh. Pababa pa yan hanggang doon. Kaya dapat dito naka-sapatos ka. Grabe, lalim, oh. Ito talaga yung gusto ko. May paganto. Okay pala talaga yung campsite na pinuntahan natin. Bukod sa nasolo natin, mayroon pang ganito. Kawawa tayo nito pagbalik. Dapat pala kagabi, doon ako bumaba dito. Sigurado, pagkatapos ko, may susunod na dito. Kasi napanood niya, eh. Tsaka maganda naman talaga. Hindi lahat ng campsite merong ganito. Sipin mo, pati ito sakop niya. Hindi lang siya pwede sa bata. Buti may mga step talaga, oh. Tsaga nung nagsimento nito. Wow, ang ganda. Huwag ka lang magkakamali dito. Ayan, ganyan siya kataas. Ganda dito. Doon sa binayad ninyong fee, doon sa campsite, is kasama na to. Nasa sa inyo na kung bababa kayo dito, pero sayang yung experience kung hindi nyo binabaan to. Kailangan nyo ma-experience to, kaya lang, kailangan kondisyon yung tuhod ninyo. Ayan, so pagkatapos mong bumaba, dito ka magpapahinga. May ginawa silang bamboo chair. So wala na tayong choice kundi mababasa talaga ang ating sapatos. Pero mas okay yung nakasapatos. Mas kapit, lalo na nakaboots ako. Dahil makikinis yung bato dito, madulas. Kaya mag-iingat kayo dito. Kaya kailangan meron kayong tour guide pag pupunta kayo dito. Yun, medyo malalim ang tubig dito. Lakas ng agos, oh. Yan. Iba talaga pag nakasapatos. Hindi ako nahihirapan. Sarap pakinggan, eh. Buti na lang, meron tayong kasama. Meron akong third person shot. Linaw ng tubig, oh. Dahil sa linaw ng tubig, pwede kayong maligo dito. Kaso, na-refresh kayo dito sa baba. Pagbalik nyo sa taas, pagpapawisan ulit kayo. Kaya dapat bago kayo pumunta dito, mag-almusal muna kayo. Yung pancake ko, hindi ko alam kung hanggang saan naabot. Ay, may natumba pang puno. Ayun, malalim na doon. Dito pwedeng maligo. Ito na yung tinatawag nilang grotto.
Okay. Eto. Masarap maligo dito. Malalim-lalim siya. Siguro kalahating tao yan. Ganda oh. Grabe. Ang taas oh. Yun. Dito pwede rin maligo. Ayan oh. Ganda. Ang taas. Inakyatan nyo pa yan? Pa ganyan. Grabe. Pero pang professional na yan. Ang taas eh oh. Grabe, ang ganda dito. May nalaglag lang na puno mula sa taas. Medyo delikado lang kung diyan ka pupwesto. Like, yung kahoy na nalaglag na mula doon. Tapos tumarak dito. Eh. Tara, lapitan natin. Nandito na rin tayo. Ayan oh. Wow. Hanggang tuhod ko na. Yung tubig. Hindi ko makita yung ilalim. Tapos nalaglag ako, no? Malalim na dito. Tsaka malambot yung lupa. Lumulubog yung paa ko eh. Nice. Ang bilis, nandun na kagad siya. Ganda. Kaya yan ang gusto ko sa pagka-camping. Marami kang madidiscover na ganitong klaseng lugar. So yun, ang masasabi ko sa campsite na pinuntahan ko, sobrang sulit. Napakadali lang niyang puntahan. Napakalapit lang dun sa campsite. At hindi pa crowded. Ewan ko lang kung after kong in-upload to, kung dadami yung tao. Pero, di ba, at least pabor pa dun sa campsite, nakatulong tayo. Subukan ko lang umakyat. Punta ako dun sa May Falls. Hindi ako sigurado sa ginagawa ko. Pero para sa inyo. Lakas ng agos. So sabi ng mga kasama natin, kapag umulan ng malakas, talagang ragasa yung tubig dito. Siyempre, galing sa bundok. So papunta ng ganyan, babaha daw dyan. Ang problema nito, mas madali umakyat, mahirap bumaba. Kasi bababa kang nakaharap. Di ba? Tulad dyan, oh. Yan. Kaya hindi siya para sa lahat ng edad, lalo sa mga bata. Pero grabe, ang ganda dun sa taas. Nakakatakot lang kasi paano ka bababa? Nakalimutan ko nga po lang sabihin sa inyo na dun sa campsite is zero talaga yung data. Ngayon, surprisingly, pagdating ko dito is may signal. Ayan o, nagbabasa ako ng comment sa YouTube. Pero 1 bar lang LTE. So sa mga gustong magkaroon ng access sa social media, kapag nandito kayo sa campsite is dito sa baba meron. So makakapag-selfie kayo dito at makakapag-upload ka agad. At ito na nga yung Kalbaryo. Aakyat na po tayo sa napakatarik na hagdan. At ganyan na ako kataas. Good luck. Hindi ko na mabibilang yung steps dito kasi sobrang nakakahingal. Ay, sa wakas, nakarating din. Sa mga gustong bumaba dito, kailangan nasa kondisyon yung katawan ninyo. Kasi baka mapasubo kayo sa matinding akyatan. Ngayon, kung gusto niyo i-test yung limit ninyo, try nyo. Basta ako, dumating ako sa point na kailangan ko munang magpababa ng heartbeat. Kasi kahit anong bagal mo mag-step, sobrang bilis ng tibok ng puso nyo. Kaya kailangan dahan-dahan lang. Hindi na makaiiwan ng mga tour guide eh. Andito pa rin sila eh. Ayan, so hindi lahat pwedeng pumasok doon. Yung mga camper lang, kaya meron silang ginawang pintuan dito. Ayan, habang nanginginig pa yung tuhod ko, magliligpit na ako. Kasi ang check-out time dito is 1 PM.
Sir, dinamihan ko na. Kayo nang bahala magmahigay. Thank you. Thank you po. Bye-bye po. Thank you so much. Sobrang grabe yung experience ko dito. Unforgettable siya. Tsaka swerte tayo. Kasi unang bukas, unang experience tayo. And sana nagustuhan din ninyo yung pinuntahan ko. Sulit ang ibabayad ninyo. Grabe yung view, di ba? Ang taas pala natin, hindi ko alam. Ganda ng Taal Lake. Alright, dito na po nagtatapos ang ating camping and adventure. Kita-kits ulit sa next camping natin. Saan kaya? Abangan. Right guys, read for speed.